mula sa kadamay bilang representasyon ng mga maralitang lungsod. Magandang araw po sa lahat! Sa lahat ng mga kabataan, sa taas kabang pagpupugay at sa taong bayan. Alam niyo po, gusto ko lang tanongin sa inyo, sino po ba taga Quezon City dito? Labas pa ho sa Quezon City! May taga Pasig pa! May taga Malabon! May taga Nabotas! Caloocan! At kahit po sa Bulacan, sa Laguna, sa Cavite, sa Iloilo, sa Cebu City, sa Capiz, sa Aklan, lahat po tayo. Magkakalayo man tayo at malayo man sa Maynila, lahat po tayo nakakaranas ng ano? Ng baha dahil sa matinding korupsyon na lumalaganap sa ating bansa. Ako po ay biktima ng Undoy. Nasa tabing ilog po ako sa Tulyahan River noong 2009. Pinangakuan na bubuti ang kabuhayan namin, buhay namin sa loob ng relokasyon. Pero dahil nakikita natin kung gaano kakurap ang ating mga pinuno ng bansa, hindi po talaga nagkakaroon ng kaginhawaan ng maayos na kabuhayan ng mga maralita dahil mas malaking pondo ang naibubulsa kesa sa ibigay bilang serbisyong panlipunan na kailangan namin. Ito lamang pong mga nakaraang mga buwan, laganap ang mga demolisyon sa komunidad sa lungsod ng Maynila nang nakaraan po sa Muntinlupa. Ano ang gusto at kahingian ng mga residente? Magkaroon sila ng pabahay. Pero ano ang sinasagot ng mga LGU? Wala hong pondo para sa pabahay. Tama ba yan, mga kabataan? Ito ang nangyayari. Pero hindi ito dapat ang mangyari. Hindi ito tama. Dahil dapat ang buwis ng taong bayan na lahat tayo ay naghirap, dapat ibalik sa atin bilang serbisyo at hindi para lamang sa pagkakaroon ng laman ng bulsa ng mga politiko kahit ang kanyang mga kapamilya. Kaya hindi mali ang ginagawa namin pagpunta sa lansangan, hindi mali ang pagsasalita namin, paghahawak ng placards. Dahil kung ano ang mali dito sa atin, ang mali dito ang kawalang hiyaan ng ating mga pinuno ng bansa. Ang pagpapatuloy na kawalang hiyaan para sa matinding korupsyon na nakikinabang lamang ay iilan. Matagal na akong pinapanawagan ng taong bayan. Gamitin ang pondo para sa mga batayang serbisyo. Ang babae hindi dapat negosyo. Ang ospital hindi dapat negosyo. Ang edukasyon hindi dapat negosyo. Ay, serbisyo! Mga batayang serbisyo siya. Pero nagiging serbisyo dahil lagit-lagi ang pinapabura ng ating pamahalaan ay ang mga kapitalista na umaagaw sa lupa para sa kasiyakan sa paninirahan, para sa pagtatayo ng mga paaralan, para sa pagtatayo ng mga eskwelahan. Ang lagit-lagi namin nakikita, nagtatayugang gusali na sumisira sa aming mga komunidad. Kung meron pong dapat dinidemolish, hindi ang mga komunidad na mga maralita. Ang dapat dinidemolish, yung walang kwentang mga politiko na umupo sa ating bansa. Ang dapat winawasak, ang dapat sinisira ay ang korupsyon, ang mga anti-mamamayang mga polisiya at programa na laganap sa ating bansa. Iyon dapat. At ito po, panawagan sa lahat ng mga kapwa ko mga maralita. Kailangan kung tayo ay binabaha sa ating mga komunidad kapag may ulan, lalo na po kung may bagyo, ang kailangan naman nating ipakita sa palpak, sa kurap, sa pahirap na gobyerno ng Remeng Marcos Jr. at Duterte ay ang pagbaha ng milyong-milyong tao, milyong-milyong Pilipino sa darating na 21 at sa mga susunod pang mga araw. Dahil alam natin, hanggat wala tayong napapanagot, hanggat wala tayong naipapakulong, hanggat walang napaparusahan, magpapatuloy ang paglaganap ng korupsyon sa ating bansa. Tama pa?
masingil, dapat mapanagot, at dapat makulong ang lahat ng mga korap sa ating bansa. Sama-sama po tayo, hindi tayo titigil, tama po ba? Lalo pa po tayong magpapalawak ng ating hanay. Lalo pa natin palalakasin ang ating mga boses, at lalo pa po natin pasisiglahin ang ating kampanya kontra sa korupsyon, at dapat maibalik ito para sa mga batayang serbisyo ng ating pamahalaan. Kaya mga kasama, malakas nating isigaw, Marcos singilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos singilin! Isang taas ko mga pagpupugay ko sa ating lahat. Abay sa balita! Para po sa ating susunod na tagapagsalita, tinatawagan po natin ang former congressman na ngayon nagre-representa ng mga kababaihan sa ating lipunan hanggang sa Kongreso, si Sara Ilago mula sa Gabriela. Palaban militante! Isang palaban na pagbati mula sa Gabriela! Iparinig natin ang lakas ng boses ng mga kabataan! Nandito rin ang mga kababaihan laban sa korupsyon! Nandito rin ang mga LGBT laban sa korupsyon! Gina ang mga kababaihan at ang mga LGBT na ipakita ang ating galit sa korupsyon, galit sa mga patakaran na lalong nagpapahirap sa ating mga kababayan, galit na ang serbisyong publiko ay ginagawang negosyo at pagkakakitaan dito sa ating bayan. Sa katunayan, nakita po natin ang pagkilos ng mga kababaihan sa iba't ibang mga komunidad, sa kani-kanilang mga barangay, nagsasama-sama upang pagtalakayan ang mga isyu ng bayan, lalong-lalo na kung paano ba mamamanagot ang mga magnanakaw at mga korap sa ating pamahalaan. Papayag pa kayo na habang tumataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ng presyo ng bigas, pagkain, ng kuryente, lalo na bang lumalaki ang pondo na ninanakaw mula sa ating bayan? Papayag ba kayo na habang binabaha ang ating mga komunidad, binabaha ng korupsyon, binabaha ng pagnanakaw ang Pilipinas? Papayag ba kayo na magpasa hanggang ngayon ang mga pagdinig sa Senado, sa Kongreso, wala pa namang napapanagot? Ipinapakita lang po mga kababayan na ang aasahan po natin, hindi lang ang Kongreso, hindi lang ang Senado, hindi lang po ang Independent Commission, kundi ang aasahan natin ang mismong lakas ng sambayan ng Pilipino, ang mismong lakas ng mga kababaihan, ang mismong lakas ng mga estudyante na hindi pumapayag sa korupsyon, hindi pumapayag na patuloy tayong ninanakawan, hindi lang po na kinabukasan, kundi ng magandang kasalukuyan dito sa ating bayan. Kaya nga naman, ang mga kababaihan ho, asahan ninyo na susugod, hindi lamang dito sa EDSA Shrine, kundi kahit araw-arawin po natin ang Kongreso ngayong budget deliberation para manawagan na ang mga flood control projects, ang mga confidential funds, ang malalaking item na napaka-vulnerable at prone sa abuso ay ilipat natin sa serbisyong kalusugan. Susuportahan at payag ba kayo dyan? Siyempre, ang pondo para sa serbisyong pangkalusugan, isa po sa pinaka kulang na pondo, at dapat ay hindi lang nilalakihan kundi dapat sapat sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukod sa serbisyong pangkalusugan, ilagak natin ang pondo imbes na sa mga flood control projects, ilagay natin sa ating mga pangpublikong paaralan. Yes na yes! Ilagay po natin sa mga
bilang mga kababaihan, bukod po dyan, dahil patong-patong na ang mga pahirap sa ating mga kababayan, nananawagan din po kami na pwede ba ibasura na natin ang mga regresibong pagpuwis, lalong-lalo na ang 12% na value-added tax sa pagkain at bigay ng relief para po sa ating mga kababayan. Kasabay po niyan, marami pong nananawagan, dagdag trabaho at dagdag kabuhayan para sa ating mga kababayan. Hindi lang sapat na may trabaho at kabuhayan, kundi dapat nakabubuhay rin ang sahod, tama? Kaya pwede ba? Nako, wala akong galaw kasi ang mga panukala ngayon hinggil sa pagtataas ng sahod. Yan ang dapat bigyan ng prioridad. Unahin natin at tiyakin ho natin na ang nararapat na makatarungan na pagtataas ng sahod sa ating mga manggagawa ay nadidinig. Kaya mga kababayan, ang usapin ng pondo ng ating bayan ay usapin na dapat pakialam ang bawat Pilipino. At asahan po ninyo na hindi natin tatantanan ang mga korap, ang mga tiwali, hanggat hindi natin nababawi ang nakaw na yaman. Ang laban po natin, laban sa korupsyon, at bawiin na rin ang nakaw na yaman. Bawiin na rin natin at tiyakin na ang oras na para sana sa pagtatalakay ng mga makabuluhang mga palisiya, hindi lang sa sahod, trabaho, kabuhayan at pagbubuwis, ay matiyak din natin na pinag-uusapan ang lokal na agrikultura at industriya para sa pagpapayaman ng bansang Pilipinas at para sa kinakailangan na suporta ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya ang mga kababaihan, sasama rin sa darating na September 21 doon sa Luneta, hindi lamang dito sa Kamaynilaan, asahan po ninyo, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang bahagi ng daigdig, iparinig natin ang boses ng mga kababaihan, iparinig natin ang boses ng mamamayang Pilipino na nananawagan para sa katarungan, nananawagan para sa pananagutan, nananawagan para ibalik na ang mga ninakaw na yaman. Muli, isigaw ho natin, Marcos singilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos singilin! Maraming salamat at mabuhay ang mga kabataan, kababaihan, LGBT at lahat ng naririto na hindi sumusuko sa laban at palalakasin pa ang laban sa korupsyon. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat.